baka ito ito abangan niyo tong balita na 'to. Itong mga pulis na ito, ayan oh. Baka mamaya ayan yung pera oh. Nakita niyo yan pera na nahuli oh. Baka itong mga pulis na nakahuli, baka naman aregluhin. Baka ito ay pera ng alyansa ng mga bangag. Wala naman tayong pera eh. Wala naman pera yung PDP Laban na magpuslit ng 441 million. Di ba? Ngayon, saan galing ang pera? Sino itong mga banyaga na ito? Tandaan ninyo, noong 2022 election, si Lisa Tanas at si Bangag ay may hinire na foreigner para tumulong sa kanilang pandaraya. Nasa affidavit ni Attorney Glenn Chong yan at na-meet ko yung mga Bulgarian, Romanian doon sa loob ng May 9 na yon noong 2022. Sino ito? Sino ang nagpuslit ng 441 million, mga kababayan? Actually, itong election na ito, luto na ito. Kaya kailangan nyo talagang magmatsyag. And I hope hindi talaga madugo. Dahil ngayon pa lang eh. May mga nagbuwis na ng buhay. Bago pa mag-eleksyon, may mga namatay na. Dahil dito sa ginagawa ng alyansa ng mga bangag sa pagbibigay ng kunwari ayuda or allowance ng mga watchers. Imagine mo, buong barangay watchers, pwede ba yon? Diba? Sabi ni Romilly Perez yan, tropa yan ni Bangag. Pwede ba lahat ng barangay tatawagin kayo watchers tapos walang ginagawa yung COMELEC? Diba? Kitang-kita nyo mga kababayan. Actually, nakakapanglumo talaga. Pero kailangan talaga ninyong what? Kailangan talaga ninyong labanan. Ito pala, nasa balita. Poll watcher orientation. O, tiyan mo, fake news din ito. O, sino nagbalita nito? Actually, poll watcher orientation daw sa Zamboanga City. Dinumog at nagka-stampede. Poll watcher dinumog. Ilan ba dapat ang poll watchers? Dito pa lang, nagsisinungaling. Ang sabi dito, 2 senior citizen ang nasawi matapos magkaroon ng stampede at poll watcher orientation sa isang partido sa Zamboanga City noong May 9. Ayon sa ulat, isang 80 years old at lola at 65 years old na lolo ang mga biktimang nasawi. Oh my God. Habang tinatayang 12 ang sugatang dinala sa ospital, may 12 casualties pa. Sinasabing dinumog ang nasabing watchers orientation dahil umano sa pinangakong 2,000 pesos maaring matanggap ng mga tao. Nagsimula raw magkagulo nang saraduhan ng pinto ng venue ang mga taong nakapila. Ngayon, dapat panagutin itong alyansa ng mga bangag dahil itong mga nagbigay ng 2,000 na kunwari sa orientation ay mga kandidato po ng mga bangag na administrasyon. Ang sabi dito sa balita, ilang individual daw ang nahilo, tumaas ang presyon at hinimatay. Diba? At ito pa ang sabi dito, ginanap ang magkakaibang venue ang nasabing poll watchers orientation kung saan may mga pumuntang hindi naman daw watcher ng hindi pinangalan ng partido. Alyansa ng mga bangag ito. Hindi totoo. Ang poll watcher, ilan ba? Hindi kasi ako naging poll watcher. Mga kababayan, ilan ba dapat ang poll watcher ng, let's say, sa isang presinto? Sa isang ilang poll watcher dapat ang allowed? 1, 2, 3? Hindi buong barangay. Diba? Utos siya ni Mastermind Lisa Tanas Tambaluslos, sabi ni Arcelia Zinea. Yun na nga. Dahil yung Tingog Party List, nakita ninyo dyan sa post ko sa Facebook. Naka-attach yung pera. Kaya wag na wag yung iboto yung tingog-tingog na yan. Puro ayuda, puro pambabayad. Sila po lahat ang gumawa nito. Nagkandamatay niya ng mga kababayan nyo dyan. Nagkasakitan na. Diba? Wala. Tahimik ang COMELEC. Yung whistleblower natin, yung concerned citizen na naka-witness during testing and sealing noong May 6 at nakakalibrate na ang mga pangalan ng mga ng mga kandidato nilang bangag. Anong ginawa? Hinahunting na ang mga polis. Binigyan ng show cause order, pinapaliwanag imbis na sagutin ng COMELEC at panagutin ang mismo ang mga sarili nila dahil nga calibrated na yung makina. Nasaan ang fake news dito? Yun ay sinumpaan ng complainant na si John Lee. Diba? Na inano natin, na pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong. Hindi po yan fake news. Nasaan ang mga media about it? Tahimik, diba? Pinick up ba ng mga media yan, mga buwaka ng ina? Hindi. Pero nagba-viral yan, mga kababayan. Dahil magkakasabwat halos yung mga medyang mga bayaran. Kaya wala na po talagang saysay. Sa totoo lang, ang mamuhay sa Pilipinas,
na Bangag ang namumuno o si Lisa Tanas at si Tambaluslos. Dahil si Bangag, binibigyan nga lang niya ng droga ni Lisa Tanas para suminghot. Kitang-kita niyo naman, ang dami ng ebidensya na siya ay singhoter talaga, na siya talaga ay addictus benedictus. Di ba? Ngayon, anong sinasabi dito? Ha? Ano ang mga ginagawa nila? Talamak ang vote buying. Sobrang talamak ang vote buying, mga kababayan. O, di ba? Andali lang. I-share lang natin to kung masishare ko to, ha. Tingnan natin to. We'll see kung masishare natin ito. Okay. I think ito. Oh, yan. Ayan, nakita nyo senior sa akin, no? Ayan, nakita nyo yan. Nakita nyo yung alindog ko, mga kababayan. Senior sa atin itong balitang ito. Andyan yung pagmumukha ni Palangganin nyo. Ano sabi dyan sa balita? Maharlika, binanatan si Senator Amy sa Romualdez Araneta. Gumigaling yan sa balita sa Manila Bulletin, yung Tagalog version nila. Alright? Ito. Photo courtesy, screenshots from Maharlika TikTok. Nasa TikTok pala ito. Okay. Nagbigay ng maanghang. Okay. Nabanat ang social media influencer na kritiko ni Bongbong Bangag. Okay. Ayan yung pangalan ko. Ang sabi ko daw dyan, ang gobyerno ngayon ay hindi ano tawag dito? Tungkol ito sa video ni Manggagamit. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos, ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta, sabi ni Mangga. Okay, ang sabi ko naman wag natin basahin yung sinabi niya. Asa yung sinabi ko dito? Alright? Rest back ni Maharlika sa senadora na ibinahagi rin sa social media platform na TikTok. Viral na pala ako sa TikTok, wala akong kaalam-alam, na may mga pamagat na Amy Marcos trending sa pag-mind control o mind conditioning sa tao. Ito nga yung sinabi ko. Bakit hindi niya sabihin na inutil ang kanyang kapatid? Bakit hindi mo sabihin sa sambayanang Pilipino na Marcos Jr. adding addictus benedictus, bumaba ka na? Hindi masabi na inutil ang kapatid niya na addict na nagpapahirap sa inyong lahat. Ngayon, ilabas niya sa picture. Ibig sabihin, ilabas sa picture. Ngayon, ilalabas niya sa picture, sa spectrum, si Bangag, tapos kayo magpapauto lang. Anyway, buhay nyo yan. Huwag kayong magpapauto. Ito ay ililis lang niya yung imahe ng kanyang kapatid. Sinisi niya si Satanas at itong si Romualdez na pinsan niya at inilayo niya yung kanyang kapatid. Kaya para magalit kayo dito sa mga Romualdez at Araneta, mamahalin nyo pa rin yung Bangag niyang kapatid na ayaw magpa-hair follicle test. Ayan, samantala walang tugon, reaction. Hindi ba magtutugon yan? Balita kayo naman, mga palangga. Hindi naman magtutugon yan si Amy Marcos. Hindi ba? Binlock nga ako niyan eh. Okay? Manila Bulletin, binalak nga ako niyan. Sa mga kababayan, sa totoo lang, sa nakikita natin, gawa na talaga yung halalan. Nakasalampak na ang mga pangalan ng alyansa ng mga bangag. Doon sa butuan pa lang sa testing and sealing, mga kababayan. So ngayon, kailangan nyong magmasid. Nagkandamatay na ang inyong mga kababayan dahil dito sa dahil sa vote buying na ito. May mga perang nahuli, 441 million. Ang dami. I hope hindi nga talaga magkaroon ng kaguluhan. Pero sabi nga ni Senator Gringo Onasan, kapag tao na ang kumilos, yun ang nakakabahala, yun ay nangangamba siya. Ako din nangangamba. Kasi ang mga tao ngayon, tingnan mo, atak-atak non-stop po ang pag-send ng messages sa akin ng mga random, mga personality, mga kababayan natin dahil sa vote buying na yan. Alam mo, may nag-message pa nga doon sa akin, kanina. Sabi niya, ma'am, pinambili ko ng ulam yung binigay sa amin. Sabi niya, Sabi ko, sige lang palangga, ibili mo lang ng ulam, basta siguraduhin mo lang na wag mong iboboto yung mga bangag. Ano sabi niya sa akin? Yes, sabi niya, hindi. Never again. I think pinost ko yun sa Bojaka. Hanapin nyo na lang sa ating Facebook post. Pero hindi tayo dapat magpapatalo sa mga
bangag na administrasyon na ito. Okay? Ano to? Rally versus vote buying na uwi sa pagpasabog sa Laguna. O bago to. O, ano ito? Naging magulo ang isinagawang rally sa harapan ng Kapitolyo ng Laguna laban sa di umano'y bentahan ng mga boto matapos na mauwi ito sa pagpapasarbog kahapon. So merong nagbangbang-bang. Sa ulat ng mga pulisya, pag nagpa-bang-bang-bang ng smoke, bang-bang-bang, bago nagsitakbuhan ang nasa 50 na rallyista na nagprotesta dahil sa vote buying sa harap ng Laguna Provincial Capital Extension dakong alas 7 ng umaga. So nagrarally sila, nagpoprotesta sila dahil sa vote buying. Sino na naman kaya ang sangkot dito? Sino yung taga Laguna? Alam nyo ba, mga taga Laguna? Baka si Fernandez ito, hindi natin alam. Grabe, oh. Hindi ko to alam, ha? Oh, bago ito. Sa ulat ng polisiya or ng pulisya, nagpasabog nga ng bang-bang-bang. Okay, bago nga daw nagsitakbuhan. Tingnan natin kung may nasawi dito. Sa kasagsagan ng rally, paulit-ulit na sinisigaw ang salitang itigil ang bentahan ng boto sa Laguna. Sa pagresponde ng pulisya upang maayos na patigilin ang mga nagrarally, ilan sa kanila ang bigla na lang naghagis ng improvised, yun na nga. I don't know, hindi natin alam kung sino ba talaga ito. Sponsored by Solid, ano to. Nang mapawi na ang mga usok, wala nang nakita ang mga pulis na protester sa lugar habang 4 na peraso ng smoke bang-bang-bang ang na-recover at mga signage na nakalagay ng sponsored by Solid Lagunense. I don't know kung sino yung mga yan dahil hindi ko kabisado yung local ano dyan, pero yan po ang nangyayari ngayon. Talamak ang bentahan ng boto, pero si Bangag, ang sabi daw niya, pananagutin daw nila yung magpapakalat ng fake news sa election. Tignan niyo yung nangyayari. Luzon, Visayas ay nagbebentahan na sila ng boto. Binibili ang mga pagkatao ninyo. Wag na wag niyong iboto yan, palangga. Sino pa ba? Sila ang may pera. Pag hindi ka kaalyado, hindi ka bibigyan ng pera. So malinis na sila lang, sabi ni Joan Pantoja. Ayun. Ano sabi dito? Huwag iboto ang mga tagapagkintab ng upuan ng Senado. Okay? Trililing, Revilla, Pacquiao, Lapid, Soto, tama ka dyan. Alright. Monthly base salary plus total earnings can range from 600,000 to 5 million monthly and other allowances. Ayun na nga palangga. Ano daw? Anong post ni Bobby Tiglao? Fernandez daw, Laguna, sabi ni Romel Perez, Corzada. Okay, tamo? Naka-advance encode na sa memory card ang resulta ng eleksyon dyan sa Pilipinas, sabi ni Romel. Yun na nga, Rowena Jimenez. Sinabi na to ni Attorney Glenn Chong na pag-usapan na namin, pinaganda na namin kayo, kaya dapat maging vigilant kayo, maging aware kayo. Kung bawal ang picture, video sa loob, bantayan ninyo ang mga camera ninyo, dapat naka-alert. Kung kayo naman ay mga malapit sa mga eskwelahan na kung saan ginaganap ang pagboto, mga kababayan, itutok ninyo yung mga CCTV sa mga presinto sa mga botohan. Okay. Sabi ng palangga, bakit naman daw inendorso ng INC, si Revilla, kung sino pa. Alam niyo palangga, they have their rights kung ano man ang strategy nila. Wala tayong magagawa. Alam na maawayin natin sila. Di ba? Katulad ni Inday Sara, na respeto ko yung kanyang pagsabi na iboboto niya si Amy Marcos, pero hindi naman sinabi ni Inday na iboto niya siya. Si Amy, di ba? Kung ano man yung strategy ni Inday, let's respect that. Kung ano din ang strategy ng INC, let's also respect them. Wala tayong magawa. Di ba? Hindi naman natin pwedeng ipilit kung ano yung gusto natin. Hindi naman mananalo yan. Di ba? I-shoot nyo sa inodoro. Di ba? Kayo dyan, na mga palangga ko, i-shoot nyo sa inodoro kayong mga boboto. Nasa mga kamay nyo naman yan eh. Hindi naman makikita kung sinong binoto nyo. Di ba? Kaso lang, ang pinakapangamba dyan,
Handa niyo ba 'tong baso ko? Tasa ko, puro lipstick. Si PRRD ano, bring PRRD home. Binigay ito sa akin, nakalimutan ko na kung sino nagbigay sa akin. Ngayon, mga kababayan, kailangan niyong i-alert ang inyong mga camera. Baka meron kayo dyan, mga spy camera, na ako meron akong spy camera eh. Sayang nga lang, hindi ko nagamit nung time nung May 9, 2022 kasi hindi ko naman iniisip na mga demonyo pala itong mga bangag na ito. Kung alam ko lang, di sinuot ko yung spy camera ko at nahuli lahat ng mga hinayupak na yun. Kaso lang, wala naman ako intensyon na i-record sila. Wala akong intensyon na ganyan. Pero ngayon, dahil halalan, kailangan i-activate ninyo ang inyong mga spy camera sa labas ng presinto. Sa labas lang, bantayan ninyo ang mga kahinahinala. Dapat po alert kayo. For sure, meron kayo. Uso na ngayon yung mga Ray-Ban, di ba? Sino meron yan? Meron ako niyan. Okay, asan yun? Bago, hindi ko pa nga nagamit, di ba? Yung Meta Ray-Ban. Dapat nakatayo ka lang doon. Naka-Ray-Ban kang ganyan, nagmo-monitor ka sa presinto. Pero lahat nakikita ng iyong Meta Ray-Ban ang mga nangyayari sa labas. Pero maaabot ng lente ng camera mo ang nangyayari sa loob. Yeah? You know that? Saan ba yun? Okay, wala. Hindi ko alam eh. Kasi kakarating lang nun eh. So anyway, yan ang gawin ninyo. Talaga? AI Meta? Meron ka, Victoria? Nagamit mo na? Ang ganda, no? Gagamitin ko yun sa susunod. Hindi ko pa sinubukan ko lang. Tinest ko lang. Pero kung meron kayo niyan, gamitin nyo para mag-monitor. Kayo ay mga citizen, what do you call it? Kayo yung mga volunteer, kumbaga. Mga volunteer na mga citizen bloggers o citizen journalists ba ang tawag dyan? Basta kailangan ninyong i-monitor yan, mga palangga. Maswerte din tayo, meron lang isang matapang nakativina, nagsiwalat sa totoong mga bangag. Yes, sabi ni Zeta, oo. Totoo yan. Citizens Watch, sabi ni June Gallardo. Yeah, I think that's the right word. Citizens Watch. Yan ang gawin ninyo. Talagang abangan ninyo. Meron ng ganyang camera na sunglasses. Yep. I know. Yeah. So anyway, mga kababayan, huwag ninyong kalimutan ang Duterte 10 at ang Attorney Vic Rodriguez at isama nyo na rin. 'Di ba? Yung pinili ni Pangulong Duterte, si Senator Gringo Nasan. Mukhang maganda naman yung kanyang plataforma at binasa ko siya kanina bago ko siya in-interview. Hindi naman siya nasangkot sa mga masasamang like corruption katulad ng mga bangag, alyansa ng mga bangag. Right? Ngayon, mga kababayan, kung magiging matapang talaga ang mga Pilipino, matagal na. Matagal na dapat. Okay, maayos ang buhay. Nakalimutan ko na. Ay, may pumasok pala sa atin. Meron ba? Wala. Akala ko may pumasok. Sino to? O ako rin to. Yeah, I think ako rin yung pumasok. Sino to? Tignan natin. Who is this? A landslide. Sino yun? Landslide. Iba pala yun. Ano yung landslide na yun? May nakapasok na bangag. Landslide. Yung balita na grabe sanggol na ayoko ng mga ganung balita. Nakakaloka yung mga nangyayari. Puro vote buying ang balita. Ayan vote buying. Recently, sa speaking engagement, sa meeting de avance ni Inday Sara, ay talagang tahasan niyang sinabi, inakasuhan niya si Bigaon Luistro ng Batangas na hindi nagbayad ng legal fees sa kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Nakita niyong hayop na yan si Jervil Luistro, na kung makagiling, akala mo talo pa ang juta sa mga kalsadang make up ng tag 20 pesos kung makagiling, di ba? Parang tinalbugan pa niya. Hindi pala nagbayad ng utang niya at ng legal fees sa mga Duterte. 8 million, right?
Yeah, 8 million. Sabi ni Freddy ay may vote buying din. Yun ang nga mga kababayan, all over the Philippines. I don't know sa ibang mga bansa. Sa Hong Kong ba, hindi ba sila nagnamudbod dyan ng pera? Si Revilla namili ng boto sa Cavite kagabi. Ay grabe, ang daming pera. Sabi ni Alalano. Ipasuka kay Butod ang mga ninakaw nila. Ipapasuka din natin lahat yan. So anyway, mga kababayan, so wag ninyong kalimutan ang Duterte 10, ang ating attorney Vic Rodriguez, ang ating Doc Marites, 'di ba? Pastor Kiboloy, number 53, nakikita niyo naman yan, nasa ulo ko sila lahat. 'Di ba? Ang ating number 58, 'di ba? Si Ipe Salvador. Number 22, si Senator Bato de la Rosa. Tignan niyo ito yung mga ano dito. Ayan, number 28, si Senator Bongo. Of course, number 30, si JV Hinlo. All right. At ang ating number 34, si Attorney Raul Lambino. Ayan. Ngayon mga palangga, at ang number 42 natin, yun na nga, nabanggit na natin kanina, at ang number 58, Attorney Vic. Number 10, si Jimmy Bondo. Ayan. Yan ang ating wag na wag nating kakalimutan. Wag, never again. No Amy, alright? No more Marcos. Dito po sa amin, may 2 senior citizen na namatay dahil sa ayuda ni Dalipe. Ayun na nga, sa Zamboanga yun, di ba? Yun, napag-usapan na natin kanina yun, palangga. Hi, Precious Gonzalez, you're here. Alright.